Bago tayo tuluyang sumama sa ating istorya, mag-iwan ka muna ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon. Nakakatuwang malaman kung sino-sino ang mga kasama nating nakikinig at sumusubaybay sa bawat tagpong bubuo sa kwentong ito. Sa isang abalang alsada sa gilid ng Quezon Avenue, kung saan walang tigil ang andar ng mga bus, jeep at pribadong sasakyan mula umaga hanggang hating gabi, doon namumuhay si Isabel Llorente. 22 taong gulang pa lamang siya, ngulit ang bigat ng kanyang responsibilidad ay parang pang-ilang buhay na. Tuwing 5:00 pa lang ng umaga, gising na siya sa kanilang inuupahang maliit na silid sa likod ng isang lumang apartment building sa Barangay Maligaya. Hindi iyon tunay na apartamento, kundi parang pinagtagpi-tagping mga dingding na manipis, yero ang bubong at isang bintanang hirap isara kapag tag-ulan. Pero para kay Isabel at sa kanyang lola na si Saling, tahanan pa ring iyon. "Isabel, gumising ka na ba, anak?" Mahina ngunit paos na tawag ni Lola Saling mula sa lumang papag sa tabi ng bintana. "Opo, La, nagsasaing na ako. Huwag ka munang bumangon," sagot ni Isabel habang sinisindihan ang maliit nilang kalan. Sa simpleng galaw ng dalaga, halatang sanay na siya sa ganitong buhay. Hindi siya nagrereklamo. Ang totoo, bata pa lamang siya ay natuto na siyang manahimik sa gitna ng kakulangan. Nang mamatay ang kanyang inang si Maristela, 5 taon na ang nakaraan dahil sa matinding impeksyon na hindi naagapan, tila doon tuluyang natapos ang huling bahaging pwede sana siyang maging anak lang. Mula noon, siya na ang naging sandigan ng kanyang lola. Siya ang nagtatrabaho, siya ang namamalengke, siya ang nagbabayad ng kuryente kapag may pera at siya rin ang sumasalo sa lahat ng pag-aalala kapag kapos na naman ang kita. May isang bagay lamang na paulit-ulit na bilin ni Maristela bago ito pumanaw. Isang lumang kwintas na may simpleng pendant, medyo kupas na ang kinang, ngulit malinaw pa rin ang kakaibang ukit nito. Hindi iyon ginto sa paningin ng karamihan. Para sa iba, baka ordinaryong lumang alahas lang. Ngulit para kay Isabel, para iyong huling yakap ng kanyang ina. "Anak," sabi noon ni Maristela habang nakahiga sa banig at hirap huminga. "Kahit anong mangyari, huwag na huwag mong ipagbibili ang kwintas na ito. Huwag mong ipapahawak sa kung sino-sino. Darating ang araw, maiintindihan mo rin kung bakit." Noong una, hindi naintindihan ni Isabel ang ibig sabihin noon. Bata pa siya, akala niya sentimental lang ang kanyang ina. Mulit habang tumatagal, mas lalo niyang iniingatan ang kwintas. Isinasabit niya iyon sa leeg araw-araw, pero kadalasan ay nakatago sa ilalim ng kanyang damit para hindi mapansin ng iba. Hindi dahil sa takot na manakaw, kundi dahil ayaw niyang may manghusga o mangutya rito gaya ng ginagawa ng ilang tao sa mga bagay na hindi nila kayang unawain. Pagsapit ng 6:00, bitbit na ni Isabel ang kanyang bilaw ng sampagita, plastik na lalagyan ng candy at maliit na cooler ng malamig na tubig. Sa labas pa lamang ng apartment, nadatnan na niya sina Tasing at Lira May, kapwa niyang nagtitinda sa kanto. "Oh, Isabel, aga mo na naman." Bati ni Tasing, isang matandang taho vendor na halos kabisado na ang lahat ng dumadaan sa lugar. "Kailangan, Tay Tasing. Naubos kagabi ang gamot ni Lola," sagot ni Isabel, sabay pilit ng ngiti. "Napakabait mong apo," singit ni Lira May, isang dalagang may 2 anak na rin at naglalako ng fishball sa hapon. "Pero huwag mong kalilimutang magpahinga. Masyado kang nagpapapagod." Napangiti na lamang si Isabel. Gusto man niyang sabihin na wala siyang pribilegyong magpahinga, pinili niyang tumahimik. Sa mundo nilang nasa gilid ng kalsada, ang pahinga ay para sa may ekstrang oras at pera. Ang kagaya niya, basta may lakas pa, laban lang. Sa pwesto nila malapit sa footbridge, naandun din sina Bemboy at Poldo,
kapwa mga kabataang minsang nagiging kargador, minsang tagabenta ng face towel at minsan ay tagatulak ng kariton kapag may bakante. Hindi man marangya ang samahan nila, may sariling init ang maliit nilang komunidad. Kapag may isang nagkasakit, nagtutulungan sila. Kapag may nahuling nangungukit sa isa, sama-samang humahalob. Kapag may isang napaiyak, may isa ring marunong tumabi at makinig. Ngulit hindi buong araw ay may kapayapaan. Bandang 9:00 ng umaga, dumating ang kinaiinisan ng lahat, si Ramoncho Vivar. Matangkad, singkit ang mga mata, laging may hawak na maliit na notebook at laging may dalang 2 tao na hindi mo alam kung tauhan ba o mga tambay lang na binabayaran para manakot. "Oh, singilin na natin ang mga nakapwesto," malakas na sabi niya habang papalapit. "Walang libre ngayon, lahat may bayad." Napabuntong hinga si Tasing. "Ramoncho, kahapon ka lang ng singil. Ano ngayon? Gusto niyo bang paalisin kayo rito?" Sagot nito ng may pang-iinsulto sa boses. Lumapit ito kay Isabel at inilahad ang palad. "Ikaw, magkano na benta mo?" "Wala pa pong kalahati ng puhunan ko, Kuya Ramoncho. Mamaya na lang po sana." Hindi siya pinatapos ng lalaki. "Mamaya. Mamaya. Ganyang ka lagi. Baka gusto mong sa bangketa ka na rin matulog kapag pinaalis kita rito." Tahimik na yumuko si Isabel. Dahan-dahan niyang dinukot ang ilang perang papel sa bulsa ng kanyang apron. Iyon sana ang gagamitin niya para sa gamot ni Lola Saling mamayang gabi, ngunit wala siyang nagawa. Kung hindi siya magbabayad, mawawalan sila ng pwesto. Kapag nawalan siya ng pwesto, wala silang kakainin. "Eto na po," mahina niyang sabi. Tiningnan ni Ramoncho ang perang hawak niya at ngumisi. "Dapat ganyan, marunong kang sumunod." Pagkaalis ng grupo ni Ramoncho, napapikit si Isabel. Ramdam niya ang init sa mga mata pero pinigilan niya ang luha. Hindi siya pwedeng umiyak sa lansangan. Kapag umiyak ka rito, parang inamin mo ng talo ka. Bandang tanghali, lumakas ang init ng araw at kumuntihang bumibili. Naupo muna sandali si Isabel sa may bangketa habang binibilang ang hawak niyang barya. Kulang na kulang. Kahit pagsamasamahin ang buong umagang pagtitinda, hindi pa rin sasapat para sa gamot, pang-ulam at bayad sa utang sa tindahan. Napansin niyon ni Bemboy. "Bel, gusto mo pahingahin ko muna yung cooler mo? Mukhang hilo ka na." "Ayos lang ako," sabi niya. Ngunit agad ring napahawak sa sentido. "Hindi ka ayos," seryosong tugon ni Bemboy. "Kain ka muna. Eto, may tinapay pa ako." "Wag na, sa'yo na yan." "Hindi kita inaabutan para tumanggi ka." Napatawa si Isabel ng bahagya. "Salamat." Ganon si Bemboy. Madaldal pero maaasahan. Isa siya sa mga dahilan kung bakit hindi tuluyang nanlalamig ang puso ni Isabel sa mundo. Sa kabila ng hirap, may mga tao pa ring marunong maging mabuti nang hindi naghihintay ng kapalit. Pag-uwi niya ng hapon, nadadan niyang inuubo ng malala si Lola Saling. Agad niyang lilapitan ito at inabutan ng tubig. "La, dahan-dahan lang po." "Pasensya ka na anak," sabi ng matanda sa pagitan ng pag-ubo. "Pabigat na lang ako sa'yo." Biglang tumigas ang muka ni Isabel. "Huwag niyo pong sasabihin yan. Kayo na lang ang pamilya ko." Napangiti ng mahina si Lola Saling, mulit halatang pagod na rin ito. "Kagaya ka talaga ng nanay mo. Matibay, tahimik, pero ako ang nagsasabi sa'yo. Hindi habang buhay nasa kalsada ka lang, may nakalaan para sa'yo." Napatingin si Isabel sa kwintas na nakatago sa kanyang leeg. "Lahat na lang po kayo sinasabing may darating, pero kailan po ba?" Hindi agad nakasagot si Lola Saling. Sa halip ay tumingin ito sa malayo. Tila may gustong alalahanin, ngunit pinipigilan. May mga bagay anak na mas mabuting kusa mong madiskubre pagdating ng panahon.
Kinagabihan, habang tinatahi ni Isabel ang napunit niyang damit sa ilaw ng maliit na bombilya, naririnig niya mula sa kabilang bahay ang malalakas na tawanan ng pamilyang may handaan. Saglit siyang natigil. Naisip niyang may mga taong ang problema lang ay kung anong putahe ang ihahain sa bisita. Samantala, siya, iniisip pa kung paano hahatiin ang 50 piso para magkasya sa 2 araw. Ngulit kahit ganoon, hindi po utang namuo sa kanya. Pagod? Oo. Lungkot? Sobra. Pero hindi inggit. Mas gusto niyang umasenso ng marangal kaysa yumaman sa mali. Bago siya matulog, maigat niyang hinubad ang kwintas at pinunasan ito ng dulo ng kanyang saya. Bahagya itong kumislap sa ilalim ng ilaw. Parang may sariling buhay ang pendant kapag pinagmamasdan ng matagal. Nay, mahina niyang bulong. Ano ba talaga ang sikreto mo? Walang sumagot siguro. Tanging tunog lang ng dumara ang motorsiklo sa labas at mahinang pag-ubo ni Lola Saling ang kanyang narinig. Ngulit gayong gabi, hindi alam ni Isabel na unti-unti nang gumagalaw ang panahon papabor sa kanya. Hindi pa man dumarating ang pinakamabigat na pagsubok, nagsisimula ng umikot ang kapalarang matagal na siyang pinaghihintay. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng isang malawak at malamig na opisina sa itaas ng Villarreal Corporate Tower, tahimik na nakatayo sa harap ng salaming bintana si Leandro Villarreal. Nasa kanya ang lahat ng sukatan ng tagumpay. Pera, panalan, kapangyarihan at impluensya. Ngunit sa kabila noon, wala ni isa sa mga yon ang nakakabura sa lungkot na matagal nang namamalaki sa dibdib niya. Sa mesa niya, katabi ng mga papeles at kontrata, naririyon ang isang lumang litrato ng isang nakangiting dalaga. Hindi man niya hawakan, araw-araw niya yung tinitignan. Sir, nandito na po ang schedule niya for the week. Sabi ng executive assistant niya si Celine Argonza habang papasok sa opisina. Hindi lumingon si Leandro. Iwanan mo na lang dyan. Sir, may dinner po kayo with the Zafra sa Biyernes at sa Sabado, yung charity party sa mansyon. Sandaling natahimik ang lalaki bago sumagot. Siguraduhin hong maayos ang lahat. Ayokong may sablay. Yes, sir. Pagkaalis na si Len, muling tumingin si Leandro sa litrato. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may kung anong kabigatan na naman siyang naramdaman na parabang may nalalapit na bagay na magbubukas sa pintuang matagal na niyang isinara. At sa gabing iyon, sa isang barong-barong na halos tagpi-tagpi na ang dingding, mahimbing na natulog si Isabel nang yakap ang pag-asang baka bukas ay mas mabuti naman ang araw. Hindi pa niya alam na ang simpleng buhay niya sa gilid ng kalsada, ang kwintas na iniingatan niya at ang mga luhang tahimik niyang nilulunok araw-araw ay malapit nang magsanib sa isang kapalarang hindi niya kailanman inakalang para sa kanya. Bago tayo tuluyang dumako sa kasunod na bahagi ng ating istorya, magkomento ka muna kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at oras, sama-sama nating sinusubaybayan ang paglalakbay ng mga karakter na unti-unting hinuhubog ng tadhana. Kinabukasan matapos ang gabing halos hindi makatulog si Isabel, maaga na naman siyang nagising sa tunog ng ubo ni Lola Saling. Hindi pa sumisikat ng husto ang araw, ngunit gising na ang pag-alala sa kanyang dibdib. Napansin niya agad na mas mainit ang noo ng matanda at mas mabigat ang paghinga nito kaysa nakaraan. Kahit hindi siya doktor, alam niyang hindi na ito simpleng pagod lamang. May lumalala na sa kalagayan ng nag-iisa niyang pamilya. Sandali lang po. Titimplahan ko kayo ng mainit na tubig. Agad niyang sabi habang tumatayo mula sa banig. Anak, huwag ka munang mataranta. Mahinang tugon ni Lola Saling, ngulit halatang nanghihina. Kaya ko pa ito. Iyon ang laging sinasabi ng matanda, pero kabisado na ni Isabel ang tono ng boses nito. Kapag lalong mahina ang pagsasalita ni Lola Saling, ibig sabihin ay mas malala na ang iniinda. Habang pinapainit niya ang tubig at hinahalo ang kalahating sachet ng kape para sana may kaunting lakas siyang madama. Paulit-ulit niyang tinitignan ang supot ng damot sa mesa.
Iilang piraso na lang ang natitira. Kulang iyon para sa 2 pang araw. Pagkatapos nilang magagusahan ng kaning bahaw at kaunting tiryo na pinainit sa kawali, nagtungo muli si Isabel sa kalsada. Naandoon pa rin ang dati niyang mundo. Ang usok, ang init, ang ingay ng busina, ang alikabok na parang bahagi na ng kanilang balat. Ngulit, iba ang bigat ng araw na iyon para sa kanya. Bawat barya na inaabot ng bumidili ay parang hindi na simpleng kita. Bawat piso ay tila nakikipag-agawan sa oras ng buhay ni Lola Saling. Isabel, bakit ang lukot mo yata ngayon? Tanong ni Lyra May habang inaayos ang sausawan para sa fishball cart niya. Masama ulit ang pakiramdam ni Lola. Mahinang sabot ni Isabel. Baka kailangan na siyang dalhin sa klinik. Kulang na naman ba ang gamot? Tumanggo siya. At kulang din ang pera. Narinig iyon ni Tasing na noon ay nag-aayos ng mga baso ng taho. Anak, kung gusto mo, may kilala akong barangay nurse. Baka pwedeng makahingi ng reseta na mas mura. Napangiti ng bahagya sa Isabel. Salamat po, Tay Tasing. Pero kahit mas mura, kailangan ko pa rin ng pambili. Tahimik na patanggo ang matanda. Wala na rin kasi itong may aabot. Sa lugar nilang iyon, halos lahat ay lumulutang lang din sa manipis na hibla ng pag-asa. Kapag may isa mang umangat ng bahagya, hindi sapat iyon para isama agad ang iba. Makalipas ng ilang oras, dumating na naman si Ramoncho Vibar kasama ang 2 nitong tauhan. Tulad ng dati, masama na ang aura nito bago pa magsalita. Kumunot agad ang noo ni Isabel. Alam niyang hindi siya handang magbayad ulit. Oh, nasaan na ang mga bayad ninyo? Sigaw ni Ramoncho. Huwag niyo akong gagawing tanga rito. Kuya Ramoncho, kakabayad lang po namin kahapon. Siningit ni Bemboy, halatang naiinis na rin. Lumingon si Ramoncho sa kanya. At sino ka para sumagot? Gusto mo bang mawalan ka ng pwesto? Agad na magitan si Isabel bago pa lumala ang gulo. Kuya Ramoncho, baka pwedeng sa hapon na lang po. May bibilhin lang po akong gamot. Umisdi ang lalaki at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Laging gamot, laging awa. Alam mo Isabel, hindi umuubra sa mundo ang maganda lang ang mukha at malinis magsalita. Kung wala kang pera, wala kang lugar dito. Parang may kung anong mainit na gumapang sa lalamunan ni Isabel. Ngulit pinili niyang lunukin iyon. Hindi niya kayang makipagbanggaan. Hindi rito. Hindi sa puntong kailangan niya ng bawat sentimo. Dinukot niya naman ng naipong pera sa bulsa. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay bawat pag-abot niya ng pera ay unti-unti ring pinipilas ang kaunting dangal na pilit niyang pinoprotektahan. Pag-aalis ni Ramoncho, mariing napamura si Bemboy. Isang araw, makakahanap din ng katapat yang taong yan. Huwag na, sabi ni Isabel. Ayokong madamay pa kayo. Pero hanggang kailan tayo ganito? Reklamo ni Lyra May. Parang hindi na tayo tao sa paningin niya. Walang naisagot si Isabel dahil ang totoo, iyon din ang matagal na niyang tanong sa sarili. Hanggang kailan sila magiging mga aninong palaging itinataboy ng lipunan? Hanggang kailan kailangang yumuko para lang makaraos ang isang araw? Bandang 3:00 ng hapon, halos wala ng lakas si Isabel. Mahina ang benta, pagod ang katawan, at siksik sa isip ang pangangailangan sa bahay. Nagpasya siyang umuwi ng mas maaga. Ngunit bago pa siya tuluyang makaalis sa pwesto, may tumawag sa kanya. Isabel! Paglingon niya ay nakita niya si Maureen Salcedo, ang madaldal ngunit mabait na event florist na minsan na niyang natulungan magbuhat ng mga paso sa isang simbahan kapalit ng kaunting bayad. Pawis na pawis si Maureen at tila nagmamadali. Naku, salamat at naabutan kita, sabi nito habang hinihingal. Kanina pa kita hinahanap. Ako po? Bakit po Ate Mau? May racket ako para sa'yo. Emergency. Kailangan ko ng isang maayos gumalaw, malinis tignan, at marunong sumunod sa bilin. May malaking event sa Sabado sa mansyon ng mga Villarreal. Charity party raw. Kulang kami sa taga-abot ng trays at tutulong sa labas. Hindi naman ito full catering pero may extra service staff na kailangan. Natigilan si Isabel.
Ako po. Oo, ikaw. Bakit? May iba ka bang schedule? Nakangiting sabi ni Maureen. Isang gabi lang. Maayos ang bayad. Mas malaki sa isang linggo mong benta rito sa totoo lang. Parang biglang nag-ingay ang palikid sa tainga ni Isabel. Isang linggo niyang benta? Ibig sabihin, pwede niyang mabili ang gamot ni Lola Saling, makabayad ng kaunting utang at baka makapagtabi pa para sa susunod na linggo. Ngulit kasabay ng pag-asang iyon ay ang kaba. Hindi siya sanay sa ganoong mundo. Hindi siya sanay sa mansyon, sa mayayamang tao, sa mamahaling handaan. Ate Mau, baka hindi ko kayanin. Baka mapahiya lang ako roon. Hindi ka mapapahiya kung susunod ka sa ituturo ko, mabilis na sagot ni Maureen. At hindi naman kita ilalagay sa gitna ng bisita. Sa gilid ka lang, magdadala ng refreshments, minsan taga-abot ng bulaklak o gift bags. Basta malinis ka lang manamit. Wala po akong maayos na damit. May mahihiraman ako sa'yo. Simpleng itim na blouse at palda. Ako na bahala. Sabado ng hapon, dumaan ka sa shop ko. Hindi agad nakasagot si Isabel. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil pakiramdam niya ay masyadong malaki ang mundong bubuksan ng alok na iyon. Ngunit nang maalala niya ang halos mapulit ng paghinga ni Lola Saling noong umaga, agad siyang napakuyom ng kamao. Kukunin ko po. Talaga? Masiglang sabi ni Maureen. Ayos, alam kong mapagkakatiwalaan kita. Pag-uwi ni Isabel sa kanilang silid, nadatnan niyang nakahiga si Lola Saling at tila nilalagnat pa rin. Inabutan niya ito ng kaunting biniling lugaw at ang mumurahing gamot na napagkasya niya sa natitirang pera. La, hinaman niyang sabi habang pinapaupo ang matanda. May extra work po ako sa Sabado. Anong trabaho? Sa isang party po. Taga-abot lang ng tray at tutulong sa bulaklak. Isang gabi lang. Napatingin sa kanya si Lola Saling. Sa party ng mayayaman? Opo. Ilang sandali itong natahimik bago nagsalita. Mag-iingat ka anak. Hindi lahat ng maganda ang bahay ay maganda ang ugali. Napangiti si Isabel kahit pagod na siya. Isang gabi lang pula. Kailangan natin ng pera. Ako ang dahilan kaya hindi ka makatanggi. Mahinang sabi ng matanda. Huwag niyo pong isipin yan. Gagawin ko ito para sa atin. Kinagabihan, habang inaayos niya ang lumang bag na dadalhin niya sa Sabado, hinawakan niya muli ang kwintas sa kanyang leeg. Hindi niya iyon inaalis kahit minsan sa mga importanteng araw. Para sa kanya parang may lakas itong dala mula sa kanyang ina. Mulit nang mapansin yun ni Lola Saling, may kakaibang lungkot na dumaan sa mukha nito. Anak, sabi ng matanda, kung pupunta ka sa party, itago mo ng maigi ang kwintas mo. Bakit po? Basta, hindi lahat ng mata ay dapat nakakakita ng lahat ng bagay. Nataka si Isabel sa sinabi nito. May problema ba sa kwintas? Wala, mabilis na sagot ni Lola Saling, ngunit umiwas ito ng tingin. Basta, mag-ingat ka. Doon nagsimulang gumapang ang isang kakaibang pakiramdam sa dibdib ni Isabel. Hindi iyon takot, hindi rin simpleng kaba. Parang may lihim na matagal nang umiikot sa paligid niya, mulit hindi pa tuluyang ipinapakita ang sarili. Ganon din ang naramdaman niya noong bata pa siya, kapag napag-uusapan ng kanyang ina. Laging may kulang sa mga kwento. Laging may bahagi na tila sadyang iniiwasan. Dumating ang Sabado nang mas mabilis kesa inaasahan niya. Buong umaga, nagbenta pa rin siya sa kalsada para may dagdag na baon. Pagkatapos ay dumiretso siya sa maliit na flower shop ni Maureen sa Kamyas. Doon, sinalubong siya ng amoy ng sariwang rosas, eucalyptus at sampagita. Abalang-abala si Maureen sa pag-ayos ng arrangements para sa event. Oh, mabuti at naabutan kita, sabi nito habang hinihingal. Kanina pa kita hinahanak. Ako po? Bakit po Ate Mau? May racket ako para sa'yo. Emergency. Kailangan ko ng isang maayos gumalaw, malinis tignan, at marunong sumunod sa bilin. May malaking event sa Sabado sa mansyon ng mga Villarreal. Charity party raw. Kulang kami sa taga-abot ng trays at tutulong sa labas. Hindi naman ito full catering pero may extra service staff na kailangan. Sabi nito, bilisan natin. Malapit na ang call time.
Inilabas ni Maureen ang isang simpleng itim na blouse, maayos na palda at pares ng sapatos na medyo maluwag, ngunit pwede na. Tinuruan niya si Isabel kung paano hahawak ng tray, paano tatayo ng tuwid, at paano sasagot ng maikli ngunit magalang kung may magtatanong. Kapag may nagsabi ng thank you, anong isasagot mo? Welcome po. Pwede na, pero mas maayos ang you're welcome ma'am o you're welcome sir. Tumanggo si Isabel habang pilit inuunawa ang bawat bilin. Ilang ulit siyang pinaharap ni Maureen sa salamin. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakita ni Isabel ang sarili niya na parang ibang tao. Hindi pa rin marangya, hindi pa rin mayaman, ngunit kahit paano, malinis at presentable. Habang inaayos niya ang buhok sa harap ng salamin, bahagyang sumilip mula sa kwelyo ng blouse ang kanyang kwintas. Napansin niyon ni Maureen, ang ganda naman yan. Luma pero may dating. Agad iyong itinago ni Isabel sa loob ng blouse. Alaala po ng nanay ko, mas lalo mo sigurong iingatan. Opo, bandang gabi, sumakay sila sa service van papunta sa mansyon ng mga Villarreal. Habang papalapit sila sa lugar, unti-unting nabawasan ang ingay ng masisikip na kalsada at napalitan ng malalapad na daan, matatayog na pader at mga ilaw na parang hindi nauubos. Nang bumukas ang malaking gate ng mansion, bahagyang natigilan si Isabel. Hindi siya sanay sa ganoong klase ng kayamanan. Napakalawak ng hardin, kumikinang ang ilaw sa fountain, ang mga sasakyan sa labas ay pawang mamamahalin. Ang mga taong naglalakad ay maayos ang postura, tila balang kahit anong problema sa mundo. Huwag kang matutulala, pabulong na sabi ni Maureen. Tandaan mo, trabaho lang ito. Opo, sagot ni Isabel. Ngumit ramdam niyang bumibilis ang tibok ng puso niya. Sa likod ng event area, sinalubong sila ng head waiter na si Kuya Nestor, isang lalaking nasa 40 na may maomong mukha at mahinahong boses. Kayo ba ang extra hands ni Maureen? Oo, kuya, sagot ni Maureen. Ito si Isabel, maayos to, tahimik. Tiningnan siya ni Kuya Nestor at saka ngumiti. Mabuti, huwag kang kakabahan ha. Sundan mo lang ang instruction. Kapag nalito ka, sabihin mo sa akin. Salamat po, sabi ni Isabel. Habang inaayos nila ang mga trays at inumin, unti-unting dumarating ang mga bisita. Makinis ang mga damit, kumikislap ang mga alahas at magagaan ang tawanan ng mga taong halatang sanay sa marangyang buhay. Sa isang sulok, nadaanan ni Isabel ang dalawang babaeng nagbuusap. Darating daw si Patricia Zafra mamaya. Confirm na raw ang engagement announcement nila ni Leandro. Sabi ng isa, talaga? Sayang naman kung sa iba pa mapunta ang Villarreal name. Sagot ng isa pa. Hindi man kilala ni Isabel ang mga pangalang yon, naalala niya agad ang pangalan ng pamilyang may-ari ng mansion, Villarreal. Iyon din ang apelido ng CEO na minsan nang nakita niya sa isang malaking billboard sa EDSA. Malamig ang mukha, gwapo, ngulit tila malayong-malayo sa mga kagaya niyang nagtitinda sa alsada. Nasa gilid lamang siya ng venue, gaya ng bilin. Tahimik, maingat, halos ayaw makasagabal. Ngunit hindi niya namalayan na ang simpleng pagdating niya sa mundong yon ay hindi pala magiging ordinaryong gabing pang-extra work lang. Sa bawat ilaw na sumisinde, sa bawat bisitang pumapasok, sa bawat utos na dumarating sa kanyang tainga, may isang pinto ng unti-unting bumubukas para sa kanya. Isang pinto na magdadala sa kanya hindi lamang sa gitna ng mga mayayaman, kundi sa gitna rin ng isang lihim na matagal nang nakabaon sa nakaraan. At habang hawak niya ang tray ng malamig na inumin, tahimik na itinago ang kwintas sa loob ng damit. Hindi niya alam na sa ilang oras na lang, ang bagay na yun na buong buhay niyang inigatan ay magiging sentro ng pinakamabigat at pinakamapangahas na gabing haharapin niya. Bago tayo tuluyang magpatuloy sa mas mabigat na yugto ng ating istorya, mag-iwan ka muna ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, sabay-sabay nating nasasaksihan ang mga tagpong unti-unting naglalantad ng mga lihim na matagal nang nakabaon sa nakaraan. Habang patuloy ang pagdating ng mga bisita sa mansyon ng mga Villarreal, mas lalong naramdaman ni Isabel ang pagitan ng mundong kanyang kinasanayan at ng mundong pansamantala niyang pinasok.
Sa bawat pagdaan ng mga babaeng balot sa mamamahaling bestida at ng mga lalaking pormalang suot, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng simpleng itim na damit na hiniram niya kay Maureen. Maayos iyon, malinis at desente. Pero sa lugar na yon, malinaw pa ring hindi siya kabilang. Tahimik lamang siyang kumikilos gaya ng bilin. Mula sa gilid ng cocktail tables, papunta sa malapad na pasilyo ng garden, pabalik sa mesa ng mga waiters, paulit-ulit niyang ginagawa ang trabaho ng may pag-iingat. Ayaw niyang makabasag ng baso, ayaw niyang may matapong inumin. Higit sa lahat, ayaw niyang mapansin ng hindi kailangan. Ngunit sa ganitong mga lugar, ang mga taong gaya niya ang kadalasang pinakaunang napapansin, hindi upang respetuhin, kundi upang husgahan. Miss, bakit parang nanginginig ang hay mo? Bulong ni Kuya Nestor nang mapansing bahagyang kumakalog ang tray na hawak niya. Pasensya na po, hindi lang po talaga ako sanay sa ganitong lugar. Mahina niyang sagot. Huwag kang matakot, lahat ng nandito tao lang din, sabi ni Kuya Nestor na may pilit ng ngiti. Bahagyang napangiti si Isabel, ngulit hindi pa man lubos na kumakalma ang dibdib niya, ay narinig niya ang magaan, ngulit matalim na halakhakan ng ilang kababaihan sa may gitna ng venue. Napalingon siya roon at nakita niya ang isang grupong halatang sentro ng atensyon ng marami. Naroon ang isang matangkad at makinis ang kutis na babae sa kulay esmeraldang bestida, si Patricia Safra. Sa tabi nito ay ang isa pang babaeng halos matulis ang tingin at masyadong malakas tumawa, si Vian Sarmiento. Sa paligid nila ay may ilan pang sosyalera at bisita na halatang komportable sa mapanuring tingin sa iba. Sa kabilang banda ng venue, dumarating naman ang ilang mahalagang panauhin sa negosyo. Naroon si Briggs Velasco, matalim ang ngiti at mukhang laging may iniisip na hakbang sa negosyo. Kaagad nitong nilapitan si Leandro Villarreal na noon pa namang lumalabas mula sa loob ng mansyon kasama ang kanyang executive assistant na si Celine Argonza. Nang unang masilayan ni Isabel ang CEO ng personal, saglit siyang natigilan. Iba si Leandro sa mga larawang nakikita niya sa billboard o magazine stand. Mas totoo, mas tahimik, mas mabigat ang aura. Suot nito ang maayos na dark suit, ngunit hindi iyon ang unang napansin ni Isabel. Ang una niyang napansin ay ang kakaibang lungkot sa mukha nito. Sa gitna ng ilaw, ng magagandang dekorasyon at ng paglapit ng mga taong gustong bumati, mukha pa rin itong may pasan na hindi kayang pagaanin ng kahit anong tagumpay. Sir, the press coordinator is asking if you're ready for the short speech later, sabi ni Celine. Later, maikling sagot ni Leandro. Ayohong mauna ang media bago dumating ang ibang board members. Lumapit si Patricia at bahagyang humawak sa braso nito. Leandro, smile naman. Charity party ito, hindi boardroom. Saglit na tumingin si Leandro sa kanya. I'm here, aren't I? Kahit simpleng usapan lamang iyon, ramdam ni Isabel ang lamig sa pagitan ng dalawa. Hindi man siya sanay sa buhay ng mayayaman, sanay siya sa tono ng mga taong hindi tunay ang saya. At sa isang saglit, naramdaman niyang ang mansyon na iyon ay maganda lamang sa panlabas. Sa loob nito, may mga bagay ding bitak at pilit itinatago. Maya-maya ay pinapunta ni Kuya Nestor si Isabel sa mas malapit sa gitna ng venue. Ikaw muna ang magdala nito sa left side cluster. Mga guests ng Zafra at mga investors ang naroon. Ingat lang. Opo, sagot niya habang mas mahigpit na hinahawakan ang tray ng wine glasses. Dahan-dahan siyang lumapit sa grupo. Maayos siyang ngumiti, bahagyang yumuko at nag-alok ng inumin. Karamihan ay kumuha ng hindi man lang siyang tinitingnan. Sanay na siya roon. Ngunit nang tumapat siya kina Patricia at Vian, nagbago ang ihip ng gabi. Wait, sabi ni Vian, sabay titig sa kanya. Bago ka umalis, pakilapit na. Huminto si Isabel. Ma'am? Tinignan siya ni Patricia mula ulo hanggang paa. Hindi ka yata taga-catering. Saan ka galing? Nag-e-extra lang po ako, ma'am. Magalang niyang sagot. Talaga? Singit ni Vian na may halong pangungutya. Mukha kang hindi sanay. Tignan mo kung paano siya humawak ng tray, parang ilalako niya sa terminal. Nagtawa na ng dalawa nilang kasama.
Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang tenga, ngunit pinili niyang manahimik. Pasensya na po kung may mali. Ay, marunong palang sumagot, sabi ni Patricia. Anong pangalan mo? Isabel po. Isabel, ulit ni Vian, na tila tinitik-tikam ang pangalan. Ang social ng pangalan para sa, ano nga ba talaga? Tindera? Helper? O baka naman may gusto kang mapansin ka rito? Napakuyom ni Isabel sa ilalim ng tray, ngunit hindi siya nagsalita. Ang bili ni Maureen ay maging mahinahon. Isang gabi lang. Isang gabi at makakauwi rin siya. Nang akmang aalis na siya ay may lalaking dumaan sa likod niya at biglang bumangga sa kanyang braso. Hindi iyon malakas, ngunit sapat para bahagyang matagilid ang tray. Tumapo ng isa sa mga baso at kumalat ang red wine sa sahig at sa laylayan ng damit ni Vian. Ay, matinis nitong sigaw. May dress! Biglang napalingon ng mga taong paligid. Nalubig na ang mata ni Isabel. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Huwag mo akong hawakan, sigaw ni Vian nang tangkain niyang punasan ng natapong kalak. Ang kapal ng mukha mo. Ma'am, talagang may bumanggalang po sa akin. Ano ba naman klaseng staff ang kinukuha ninyo rito? Charity party ito, pero hindi ibig sabihin na pwede na kayong magpasok ng kung sino-sino mula sa kalye. Humalakak ang isang lalaking katabi nila. Baka nga literal na galing kalye. Naramdaman ni Isabel ang biglang paninikip ng dibdib. Napatingin siya sa paligid, umaasang may magsasalita man lang para ipagtanggol siya. Ngulit karamihan sa mga bisita ay nanunood lamang, ang iba ay nakangisi. Ang iba ay kunwari naaaliw sa maliit na iskandalong nangyayari sa harap nila. Sa mundo ng mayayaman, ang kahihiyan ng mahirap ay minsang nagiging aliw. Lumapit si Kuya Nestor, halatang kinakabahan. Ma'am, pasensya na po, aayusin po namin agad. Ngunit hindi pa tapos si Vian. Dinuro niya si Isabel ng harapan. Alam mo, ikaw ang tipo ng tao na kahit lagyan mo ng maayos na damit, kita pa rin kung saan galing. Hindi mo yata alam kung gaano kamahal ang suot ko. Hindi sumagot si Isabel. Ramdam niyang nangangatog ang mga kamay niya. Ang gusto lang naman niya ay kumita. Hindi niya ginustong tumayo sa harap ng mga taong tila kayang durugin ang dignidad ng iba para lamang mapatunayan na sila ang mas mataas. Bingi ka ba? Dagdag ni Patricia. Magsalita ka! Huminga ng malalim si Isabel bago sumagot. Pasensya na po talaga. Handa ko pong bayaran kung... Bayaran? Putol ni Vian, sabay tawa. Ikaw? Mukhang bangkayan mong bayaran ito sa buong buhay mo? Muli na namang nagtawanan ng ilan sa paligid. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang lalaking tahimik na nakatingin mula sa di kalayuan. Si Leandro. Noon pa man ay napansin na niya ang esena. Sa umpisa, hindi siya nakialam agad sapagkat sanay na siyang makakita ng maliliit na tensyon sa mga ganitong pagtitipon. Ngunit habang tumatagal, may kung anong humihila sa kanyang atensyon pabalik sa dalagang pinapahiya ng kanyang mga bisita. May kakaibang pamilyar sa tindig nito, sa paraan ng pagtitimpi, sa paraan ng pagyuko habang nilalamon ang hiya. Biglang lumapit si Patricia kay Isabel at tinapik ng madiin ng balikat nito. Hindi man iyon sampal, sapat iyon para mapaatras ang dalaga. Sa pag-atras niya, bahagyang sumabit ang kwelyo ng hiniram na blouse sa sulok ng clay stand. Isang mahinang punit ang narinig. Napahinto si Isabel. Kasabay niyon, bahagyang lumitaw mula sa loob ng kanyang damit ang pendant ng kwintas na buong buhay niyang iningatan. Sa ilalim ng mga ilaw ng hardin, kumislap ng kakaiba ang lumang alahas. Sabi ni Vian, sabay lapit. Ano yan? Akala ko ba hirap na hirap ka? May pakwintas ka pa. Hinawakan ni Isabel ang neckline ng blouse upang itago iyon, ngunit huli na. Napansin na rin iyon ni Patricia. Patingin nga, sabi nito. Baka naman peke yan na binili sa bangketa. Sa akin po ito, sagot ni Isabel. Ngayon ay mas mariing may diin sa boses. Alaala po ito ng nanay ko. Ngulit sa puntong yon, may isa ng taong nakakita ng mas malinaw sa kwintas na iyon. Si Leandro. Sa loob ng ilang segundo, tila nabingi siya sa lahat ng ingay ng party. Ang mga tawanan, ang musika, ang tunog ng baso, lahat iyon ay tila lumayo. Ang tanging malinaw sa kanyang paningin ay ang pendant na nakasabit sa liig ng dalaga. Ang hugis nito, ang kakaibang ukit sa gitna,
at ang maliliit na initial sa likod na minsan na niyang nakita sa mga kamay ng isang taong hindi niya malimot-limutan. Hindi siya agad nakagalaw, parang may humampas sa kanyang dibdib. Hindi iyon pwedeng magkamali. Hindi iyon basta kahawig lamang. Kilalang-kilala niya ang alahas na iyon dahil minsan sa napakaraming taon na ang nakalipas, nakita niya iyong nakasabit sa leeg ng kanyang kapatid na si Lysandra Villarreal. Mabagal ngunit tila hinihila ng kung anong puwersa, naglakad si Leandro palapit sa esena. "Leandro?" Gulat na sabi ni Patricia nang makita itong papalapit. "This girl ruined the evening." "Tumahimik ka muna." Malamig na putol ni Leandro. Napatigil ang lahat. Lumapit siya ng husto kay Isabel. Hindi na mahalaga sa kanya ang mga matang nakatingin, ang mga taong nagbubulungan o ang sariling imahe niyang laging kontrolado. Nakatuon lamang ang tingin niya sa kwintas. "Nasaan mo nakuha iyan?" Mahinang ngunit nanginginig niyang tanong. Natitig si Isabel sa kanya. Nalilito. "Bigay po ng nanay ko." "Anong pangalan ng nanay mo?" Halos pabulong na naman niyang tanong, ngulit ngayon ay mas mabigat. "Maristela po." Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo ni Leandro. Nanginginig ang kanyang kamay habang bahagyang itinuro ang pendant. Na hindi pwede." "Sir?" Mahinang tawag ni Celine na napalapit na rin dahil napansin ang pagbabago sa boss niya. Ngulit hindi pa tapos si Leandro. Nanlabo ang kanyang mga mata. Sa harap ng lahat ng bisita, sa gitna ng party na dapat ay maayos niyang pinamamahalaan, biglang bumigay ang matigas niyang anyo. Namuo ang luha sa kanyang mga mata, at bago pa man niya pigilan ang sarili, isang tuluyang iyon na pumatak. Nagkagulo ang bulungan sa paligid. Umiiyak ba si Leandro Villarreal? Anong meron sa kwintas? Bakit ganyan ang itsura niya? Hindi malaman ni Isabel ang gagawin. Mas lalo siyang nayanig, hindi dahil sa kahihiyaan ngayon, kundi dahil sa kakaibang bigat ng tingin ng CEO sa kanyang kwintas. Hindi iyon tinging mausisa, hindi iyon simpleng pagtataka. Para iyong pagharap ng isang taong biglang nabuhay muli ang isang sugat na matagal na niyang inilibing. "Celine," mariing sabi ni Leandro kahit paus ang boses, "ipastop mo ang kalokohang ito. Ngayon din." "Yes, sir." "At ikaw," sabay lingon niya kina Patricia at Vian, "walang sino man ang may karapatang manghamak ng bisita o staff sa bahay ko, lalo na sa harap ko." "Leandro, you don't understand," singit ni Patricia. "Ang sabi ko, tumahimik ka." Hindi na nakaimik si Patricia, pati si Vian ay tila napaatras, hindi dahil sa konsensya, kundi sa pagkabigla na sa unang pagkakataon ay may pumigil sa kanila ng harapan. Muling tumingin si Leandro kay Isabel. Sa kabila ng luha sa kanyang mga mata, pilit niyang pinatatagang boses. "Miss, pakiusap, sumama ka muna sa loob. Kailangan kitang makausap." Hindi nakasagot agad si Isabel, nanginginig pa rin siya. Ang gusto niya lang kanina ay matapos ang gabi ng hindi napapahiya, ngunit ngayoy pakiramdam niya ay may isang pader ng nakaraan ang biglang bumagsak sa harap niya. Lumapit si Celine at marahang kinuha ang tray sa kamay niya. "Halika, sa loob muna tayo. Safe ka roon." Sa di kalayuan, tahimik na nanonood sina Briggs Velasco at Don Emilio Zafra. Magkaiba man ang iniisip nila, pareho nilang alam na ang gabing iyon ay hindi na ordinaryong charity event. May kung anong nabuhay sa pagitan ng CEO at ng simpleng dalagang iyon, at anumang lihim ang nakatago sa likod ng kwintas, malinaw na may kapangyarihan itong baguhin ang balanse ng mga relasyon na matagal nang inaasahang mananatiling kontrolado. Habang dahan-dahang naglalakad papasok ng mansion si Isabel kasama si Celine, hindi niya maiwasang hawakan ang kwintas sa kanyang leeg. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, pakiramdam niya ay hindi na lamang ito simpleng alaala ng ina niya. Para itong susi. Susi sa isang bagay na matagal na niyang hinahanap nang hindi niya alam. At sa labas, sa gitna ng ilaw ng party at mga matang puno ng tanong, naiwan si Leandro na halos hindi makagalaw. Sa kanyang isip ay bumabalik ang isang pangalan na matagal na niyang hindi binibigkas ng malakas. Lysandra. At
kasama ng pangalang iyon, unti-unting nabubuhay ang isang nakaraan na posibleng magbago hindi lamang sa buhay ng dalagang minamaliit kanina, kundi pati sa buong pamilyang Villareal. Bago tayo tumuloy sa mas malalim na bahagi ng ating istorya, mag-iwan ka muna ng komento kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Masarap isipin na sa iba't ibang lugar at oras, sabay-sabay nating sinusubaybayan ang pag-usad ng isang kwentong unti-unting naglalandag ng mga sugat, lihim at hosap. Nang makapasok si Isabel sa loob ng mansion kasama si Celine, pakiramdam niya ay hindi pa rin humuhupa ang paninginig ng kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung dahil ba iyon sa matinding kahihiyang inabot niya sa harap ng maraming tao o dahil sa paraan ng pagtingin niya si Leandro Villareal. Parang may nakita itong multo mula sa nakaraan sa simpleng kwintas na ilang taon na niyang sinusuot. Dinala si Celine sa isang tahimik na receiving room sa gilid ng largeang library. Malamig ang hangin sa loob, maayos ang ilaw, at tahimik na parabang malayong-malayo iyon sa mundo ng kalsadang pinanggalingan niya. "Umupo ka muna," mahinang sabi ni Celine habang inaabot sa kanya ang isang basong tubig. "Huminga ka ng malalim." Hindi agad inabot ni Isabel ang tubig. Mahigpit pa rin siyang hawak sa kwelyo ng blouse niya na parang kapag binitawan niya ang bahaging iyon, mas lalo siyang magiging lantad sa kung anumang nangyayari. Maya-maya lamang ay pumasok si Leandro. Hindi na siya mukhang CEO sa sandaling iyon. Hindi na rin siya mukhang lalaking kinatatakutan ng mga empleyado sa boardroom. Ang nasa harap ni Isabel ay isang taong halatang bigla, nasaktan at tila pinipilit buuin ng sarili bago magsalita. "Celine," sabi nito nang hindi inaalis ang tingin kay Isabel, "iwanan mo muna kami, pero pakisabihan si Gael na pumunta rito, ngayon din." "Yes, sir." Pagkaalis ni Celine, ilang segundo munang walang nagsalita. Si Isabel ang unang umiwas ng tingin. Hindi niya kayang titigan ng matagal ang lalaki. Hindi niya maipaliwanag, pero pakiramdam niya ay may napakabigat na dahilan kung bakit ganoon ang naging reaksyon nito sa kwintas niya. "Pasensya ka na," unang sabi ni Leandro, mahina ngulit malinaw. "Hindi dapat nangyari ang ginawa nila sa iyo dito." Hindi iyon ang inaasahan ni Isabel. Akala niya ay pagtatanong agad ang aabutin niya o baka pagbibintang. Ngulit ang una nitong sinabi ay paghingi ng tawad. Sagot niya, kahit pareho nilang alam na hindi iyon totoo. "Huwag mong sabihing ayos lang kung hindi naman." Sabi ni Leandro, "Sa bahay ko nangyari iyon. Responsibilidad ko iyon." Doon napatingin si Isabel sa kanya. Sa unang pagkakataon, wala siyang nakitang kayabangan sa mukha nito. May bigat, oo. May kapangyarihan pa rin sa tindig, ngunit wala ang malamig na pagmamataas na madalas niyang nakikita sa mga mayayaman na dumadaan sa kanilang pwesto sa kalsada. "Bakit po ganun ang reaksyon ninyo sa kwintas ko?" Diretso niyang tanong. Napapikit sandali si Leandro bago sumagot. "Dahil kilala ko ang kwintas na yan." Naramdaman ni Isabel ang unti-unting paninikip ng dibdib. "Paano ninyo po nakilala?" Hindi agad nakatagsalita si Leandro. Lumapit ito ng bahagya ngulit nag-ingat na hindi siya mailang. Matagal na panahon nang lumipas, mahigit 20 taon. Ang kwintas na yan ay pag-aari noon ng kapatid ko. Napatayo si Isabel. "Hindi po pwede. Alam kong mahirap paniwalaan. Hindi po yan pwedeng sa kapatid ninyo. Bigay po yan ng nanay ko sa akin bago siya mamatay." "Anong buong pangalan ng nanay mo?" Maingat nitong tanong, bagamat alam na nito ang naunang sagot niya sa labas. "Maristela Lorente." Parang may mabigat na alaalang dumaan sa mukha ni Leandro. Si Maristela. Mahinang ulit nito. Oo, tama. Hindi na alam ni Isabel ang mararamdaman. Gusto niyang magalit. Gusto niyang umalis. Ngunit kasabay niyon, may kung anong bahagi ng isip niya ang nagsasabing baka ito na ang sagot sa maraming tanong na matagal na niyang dinadala. Bakit tila maraming hindi masabi si Lola Saling tuwing napag-uusapan ng kanyang ina? Bakit paulit-ulit na sinasabing darating ang araw na maiintindihan niya ang halaga ng kwintas? Bakit may mga bahaging parang sinadyang hindi ikinuwento sa kanya?
hindi ko po naiintindihan. Nanginginig niyang sabi. Bago pa makasagot si Leandro, dumating si Attorney Gael Toribio. Nasa huli na siya ng 30, mauyos manamit at halatang sanay sa masiselang usapin. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Leandro at ang dalagang kaharap nito, bigla ring naging seryoso ang tindig niya. Gabriel, sabi ni Leandro, siya ang sinasabi ko. Napatingin si Gabriel kay Isabel, pagkatapos ay sa kwintas na bahagyang sumisilip sa kanyang yaig. Halos hindi rin ito nakapagsalita agad. Diyos ko, bulong nito. Hindi nga pwedeng nagkamali tayo roon. Mas lalong nayanig si Isabel. Ano pong ibig ninyong sabihin? Sino po ba kayo sa nanay ko? Hinila ni Leandro ang isang upuan at umupo, para bang kailangan niyang ilabas ang katotohanang matagal niyang inilibing. Hindi ko pa masasabi ang lahat ngayon ng walang ebidensya. Ayokong lalo kang guluhin, pero may isang bagay akong sigurado. Ang nanay mong si Maristela ay dating nagtatrabaho sa bahay na ito. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaan ng pamilya namin noon. Napalunok si Isabel. Bakit po hindi ko alam iyon? Maraming bagay ang itinago noon, sagot ni Gabriel sa mahinang boses. At maraming taong may pakinabang sa pagtatahimik ng nakaraan. Tumahimik ang silid. Sa labas, maririnig pa rin ang mahihinang tunog ng party, pero para kay Isabel, parang napakalayo na ng lahat ng iyon. Ang buong mundo niya ay umiikot ngayon sa iisang tanong. Ano ang kaugnayan ng kanyang ina sa pamilyang Villarreal? Makalipas ang halos 1 oras, pinili ni Leandro na ihatid si Isabel pauwi gamit ang sasakyan ng mansyon. Una ay tumanggi siya, hindi siya komportable. Ngunit nang marinig niyang lampas hating gabi na at may dala siyang damit na hiniram at pagod na pagod ang isip, pumayag na rin siya. Bago siya sumakay, hinarap siya ni Leandro sa tapat ng kotse. Pupuntahan kita bukas, sabi nito. Bakit po? Dahil may kailangan akong alamin at may karapatan kang malaman ang totoo. Hindi siya nakasagot. Tahimik lamang siyang sumakay habang sa di kalayuan ay nagmamasid sina Patricia at Don Emilio mula sa terrace ng mansyon. Hindi sila lumapit. Ngunit sa mga matang puno ng pangamba at pagkainis, malinaw na hindi nila nagustuhan ang biglang pagbaling ng atensyon ni Leandro sa isang simpleng dalagang hindi nila kailanmang itinuring na mahalaga. Pagdating ni Isabel sa kanilang inuupahan, nadatnan niyang gising pa rin si Lola Saling. Nasa tabi nito ang nakabukas na bintana at halos maubos na kandila sa maliit na mesa. La! Mahina niyang tawag. Ngunit sa boses pa lamang niya ay alam na ng matanda na may nangyari. Anong nangyari, anak? Umupo si Isabel sa gilid ng papag at hindi na napigilan ang pagluha. Hindi iyon simpleng luha ng kahihiyan. Iyon ay luha ng pagkalito, pagod at biglang pagbubukas ng mga tanong na hindi niya alam kung handa ba siyang sagutin. Kilalang-kilala nila ang kwintas ko, sabi ng CEO. Pag-aari raw iyon dati ng kapatid niya. Sabi rin niya, doon daw nagtrabaho si nanay noon. Namutla si Lola Saling. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakita ni Isabel ang lola niyang tunay na natakot. La, mas mariin na niyang tawag. Anong hindi ninyo sinasabi sa akin? Napapigit si Lola Saling at napahawak sa dibdib. Akala ko mas matagal pa bago ito mangyari. Anong mangyari? Halos pabulong mulit mabigat na tanong ni Isabel. Ilang segundo munang walang sagot. Tanging paghinga lang ng matanda ang maririnig. Pagkatapos ay dahan-dahan itong nagsalita. Ang nanay mo, anak, hindi lang siya basta empleyada sa bahay na iyon. Malapit siya sa pamilyang Villarreal. Masyadong malapit. At may isang pangyayari noon na sumira sa maraming buhay. Parang lumamig ang batok ni Isabel. Ano pong pangyayari? Huwag mo muna akong pilitin ngayon, sagot ni Lola Saling halatang nanghihina. Hindi ko kayang ikwento ng buo sa isang gabi. Pero maniwala ka sa akin, hindi ka nagkataong makarating sa parte na iyon. Matagal nang umiikot sa buhay mo ang lihim na iyan. Kinabukasan, totoong ang dumating si Leandro kasama si Gael. Hindi man sanay ang mga tao sa lugar sa mamahaling sasakyan,
Malinaw na umalingaw agad ang usapan sa iskinita. Sinilip nila nina Lyra May, Tasing, Bemboy at maging ni Poldo mula sa kani-kanilang pwesto sa labas. "Bel, kilala mo yung mga yan?" Bulong ni Bemboy nang maabutan siya sa may pintuan. "Huwag kang mangingay," sagot niya. Bagaman hindi rin niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Pumasok sa maliit na silid sina Leandro at Gael. Halatang hindi sanay si Leandro sa ganoong kasikip na lugar, ngunit wala man lamang siyang ipinakitang pandidiri. Sa halip, tahimik lamang niyang tiningnan ang paligid. Ang kisaming tumutulo kapag umuulan, ang lumang kabinete, ang gamot sa gilid ng higaan ni Lola Saling, at ang simpleng buhay na ilang taong dinanas ng dalagang kaharap niya. "Pasensya na po sa bahay namin," sabi ni Isabel dahil sa nakasanayang hiya. Si Leandro mismo ang sumagot. "Hindi ang bahay ang dapat ipagpasensyahan. Ang dapat kong tanungin ay kung bakit dito kayo umabot." Lalong tumahimik ang silid. Umupo si Gael at maingat na inilabas ang ilang lumang photocopy ng records mula sa brown envelope na dala niya. "May ilang files kaming nahalungkat kagabi sa lumang archives ng bahay at business records. Hindi pa ito lahat pero may pattern na lumalabas." Unti-unti nabunyag sa usapan na si Maristela nga ay dating katiwala sa lumang ancestral wing ng pamilyang Villarreal. Hindi lamang yun, isa rin siya sa mga pinakamalapit na kasama ng kapatid ni Leandro na si Lysandra. Noong mga panahong yon, si Lysandra raw ay dumaan sa isang napakalaking iskandalo na sadyang tinakpan ng pamilya. Maraming detalye ang wala pa, ngunit malinaw na may isang sanggol na isinangkot sa lahat ng yon. At matapos ang isang magulong gabi ng sunog sa lumang rest house ng mga Villarreal, biglang nawala si Maristela at tuluyan ng hindi nakita ng pamilya. "Hindi po ba ninyo siya hinanap?" Biglang tanong ni Isabel, may kirot sa boses. Napaawang ang labi ni Leandro, ngunit si Gael ang unang sumagot. "Hinahanap siya noon, pero maraming taong nagsabi na tumakas siya, na may dinala siyang bagay at may tinataguan. Sa totoo lang, marami sa amin ang naniwala noon sa maling bersyon ng nangyari. Ako rin," tahimik na sabi ni Leandro, "at iyon ang isa sa pinakamalaki kong pagkukulang." Tahimik na umiiyak si Lola Saling sa gilid. Sa wakas ay nagsalita rin ito. "Tumakas si Maristela, oo, pero hindi dahil magnanakaw siya. Tumakas siya dahil may gustong protektahan." "Ang alin po?" agad na tanong ni Isabel. Tumingin si Lola Saling sa kanya ng matagal, saka ibinagsak ang pinakamabigat na salitang narinig niya sa buong buhay niya. "Ang sanggol." Parang nawala ng hangin sa silid. "Sino pong sanggol?" Mahina ang ulot nanginginig na tanong ni Isabel. Hindi sumagot agad ang matanda, ngunit sa tingin ni Leandro, sa hawak ni Isabel sa kwintas at sa katahimikan ng lahat ng nasa silid, unti-unting nabubuo ang katotohanang hindi na pwedeng takasan. At sa araw na iyon, nagsimulang magbago ang lahat para kay Isabel. Hindi pa man lubos na nalalantad ang buong lihim, malinaw na hindi na siya simpleng dalagang nagtitinda lamang sa kalsada. May ugnayan siya sa pamilyang matagal niyang tinitingala mula sa malayo. May sugat ng nakaraan na malapit ng buksan sa kanyang harapan. At kasabay niyon, may isang pinturing unti-unting bumubukas. Hindi lamang tungo sa katotohanan, kundi tungo sa isang buhay na maaaring hindi niya kailanman pinangarap, pero matagal na palang umiikot sa kanyang pangalan. Sa mga sumunod na linggo, hindi na bumalik sa dati ang takbo ng kanyang mga araw. Nagpadala si Leandro ng doktor para kay Lola Saling. Si Dr. Elian Fuentebela mismo ang tumingin sa matanda at nagbigay ng mas maayos na gamutan. Si Maureen at Kuya Nestor ay patuloy na bumisita upang tignan si Isabel. At maging sina Tasing, Bemboy, Lyra May at Poldo ay nagsimulang makaramdam na may mabigat na pagbabagong paparating sa buhay ng kanilang kasama. Ngulit kasabay ng paglapit ng tulong ay ang paglapit din ng panganib. May mga matang nagmamasid. May mga taong hindi matutuwa kapag nalaman ang buong katotohanan. Sa loob ng sasakyan pauwi sa opisina,
Tahimik si Leandro habang hawak ang isang lumang larawan ni Lisandra na matagal niyang hindi binubuksan mula sa drawer ng kanyang mesa. Nasa litrato ang kapatid niya, nakangiti, at sa leeg nito ay ang mismong kwintas na nayon ay suot ni Isabel. Gael, Mahina niyang sabi, hanapin mo lahat, kahit gaano kalalim. Ayokong may tago pa. Tumingin si Gael sa kanya. Handa ka ba sa pwede nating malaman? Mabigat ang naging sagot ni Leandro. Hindi ko alam. Pero mas handa akong masaktan kaysa manatiling duwag. At sa kabilang panig ng lungsod, habang nakaupo si Isabel sa may bintana ng kanilang silid at mahigpit na hawak ang kwintas sa kanyang leeg, alam niyang hindi na siya makakabalik sa dating katahimikan. May lihim na kumikilos sa paligid niya. May pangalang matagal na niyang hindi naririnig. Lisandra. At may katotohanang kapag tuluyang lumantad, maaaring mag-angat sa kanya o muling dumurog sa natitira niyang mundo. Bago tayo tuluyang sumabay sa huling yugto ng ating istorya, mag-iwan ka muna ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at magkakaibang oras, sabay-sabay nating tinutunghayan ang pagtatapos ng isang kwentong nagsimula sa gilid ng kalsada at umabot sa gitna ng mga lihim, sugat at katotohanan. Matapos ang mga revelasyong unti-unting nabuo sa mga nakaraang linggo, wala ng araw na naging payapa para kay Isabel. Hindi na siya basta-basta nakababalik sa dating simpleng buhay sa kalsada. Pero hindi rin siya tuluyang nakalulubog sa mundo ng mga Villarreal. Para siyang nakatayo sa pagitan ng dalawang buhay. Ang una, ang buhay na kinalakhan niyang puno ng paghihirap ngunit totoo. At ang ikalawa, ang buhay na unti-unting nagbubukas sa kanya, puno ng kasagutan, ngunit kasama rin ang panganib, paninirang puri, at mga taong handang durugin siya upang manatiling nakabaon ang nakaraan. Sa isang umaga ng Lunes, ipinatawag ni Leandro si Isabel sa Villarreal Corporate Tower. Hindi na siya dinala roon bilang extra staff. Hindi rin bilang kaawa-awang dalagang pinagtsismisan ng mga socialites. Dinala siya roon bilang isang taong may karapatang makarinig ng buong katotohanan. Kasama niya si Lola Saling, na kahit mahina pa ang katawan ay nagpumilit sumama, at si Attorney Gael, na may dalang makapal na folder ng mga dokumentong halos isang linggo nilang hinukay mula sa lumang records, birth registries, at mga personal na sulat na itinago sa ancestral wing ng mga Villarreal. Tahimik ang conference room nang dumating sila. Naroon si Celine, si Dr. Elian at maging ang retiradong pulis na si Sergeant Ben-Hur de Malanta na siyang tumulong maghanap ng mga lumang blotter at incident reports kaugnay sa nangyaring sunog sa lumang rest house maraming taon na ang nakalipas. Sa unang pagkakataon, ramdam ni Isabel na hindi na lamang siya isang nakikinig sa kwento ng iba. Siya mismo ang sentro ng katotohanang malapit ng tuluyang lumantad. Isabel, mahinahong sabi ni Leandro habang inilalapag ni Gael ang mga dokumento sa mesa. Ang sasabihin namin ngayon ay hindi madaling pakinggan, pero ayokong mabuhay ka pa sa kalahating katotohanan. Tahimik siyang tumanggo. Nanginginig man ang dibdib niya, handa na siyang marinig ang lahat. Dahan-dahang ipinaliwanag ni Gael ang kanilang natuklasan. Maraming taon na ang nakalipas, si Lisandra Villarreal, ang kapatid ni Leandro, ay nagkaroon ng lihim na relasyon sa isang lalaking hindi tinanggap ng kanilang ama noon dahil sa estado nito sa buhay. Nabuntis sila Isandra at nang manganak siya ng palihim, iilang tao lamang ang nakaalam. Si Maristela, si Lola Saling,
ang matandang kusinerang si Aling Cora at ang hardinerong si Mang Isko. Ngunit bago pa man mapagdesisyonan ng pamilyang Villarreal kung ano ang gagawin sa sanggol, may mga taong nakialam para itago ang iskandalo at tiyaking walang sino mang posibleng magmana o makasira sa reputasyon ng pamilya. Ang isa sa mga taong iyon, sabi ni Leandro habang mabigat ang tingin kay Isabel, ay ang ama ni Patricia na si Don Emilio Zafra. Matagal na siyang nakikialam sa negosyo ng pamilya namin, kahit noong kabataan pa namin. At nang nangyari ang lahat, siya ang isa sa mga nag-udyok sa ama ko na burahin sa records ang bata. Nanginig ang mga daliri ni Isabel. Ibig sabihin po, yung sanggol? Tahimik na sumagot si Lola Saling. Ikaw yun, anak. Parang huminto ang lahat sa paligid. Kahit inaasahan na niya ito sa ilang bahagi ng puso niya, iba pa rin ang marinig iyon ng tuwiran. Ang buong buhay niyang akala niya ay anak siya ni Maristela, lumaking salat sa buhay at simpleng namuhay sa gilid ng lipunan, iyon pala ay may ugat sa isang lihim na itinago ng mga makapangyarihang tao. Umagos ang luha sa kanyang pisngi. Bakit po hindi na lang sinabi sa akin? Si Lola Saling ang unang umiyak. Dahil gusto ka naming mabuhay, Isabel. Hindi ka itinago dahil ikinahihiya ka. Itinago ka dahil may mga taong handang gumawa ng masama para hindi ka umabot sa dapat ay para sa iyo. Noong gabing nagkasunog sa rest house, dinala ka ni Maristela palayo. Hindi siya magnanakaw, hindi siya taksil. Tinupad niya lang ang huling pakikiusap ni Lysandra na iligtas ka.